Dati, ako ang laging huling nakakaalam. Sa tuwing may magkakagusto sa akin, malalaman ko na lang pagkalipas ng ilang buwan sa pamamagitan ng isang kaibigan o dahil sa isang awkward na pag-amin na hindi ko pinaghandaan. At ang una kong reaksyon ay hindi maganda. Laging ganito ang nasa isip ko. Sandali, paano hindi ko napansin yon? Ang tapat na sagot ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong tignan. Dahil ang lihim na pag-ibig ay hindi nagpapakilala. Hindi ito lumalabas na may dalang karatula. Nagtatago ito. Nagbabalat kayo ito bilang pagkakaibigan, bilang nagkataon lang, o bilang ganun lang talaga siya. At kung hindi mo alam ang mga psychological na senyales, ang mga research-backed signals na lumalabas kahit anong pilit nilang itago, palagi mo itong mamimiss. Nalampasan ko ito sa loob ng maraming taon, pero ngayon, hindi na. At pagkatapos ng video na ito, ikaw din. Narito ang mga psychological na senyales na ang isang tao ay mahal ka, pero hindi pa umiimik. Sign 1. Iba siyang manukso sa iyo kaysa sa iba. May kaibigan ako noong college na roaster ng lahat. Ganun talaga ang personality niya. Mabilis at matalas ang dila sa lahat ng makilala niya. Pero ang paraan niyang manukso sa babaeng lihim niyang minamahal ay kakaiba. Mas mababaw, mas mainit, na tila may isang invisible na linya na hinding-hindi niyang tinatawid sa babaeng yon, kahit na tinatawid niya ito sa lahat na iba. Tinatawag ito ng mga psychologists na affiliative teasing, isang uri ng mapaglarong humor para makabuo ng intimacy at subukan ng emotional safety sa taong gusto natin. May kalakip na lambing na wala sa pakikitungo nila sa iba. Kung nanunukso siya sa iyo na may kasamang lambing na hindi niya ginagawa sa iba, ang lambing na iyan ay may pinanggagalingan at hindi lang ito basta pagkakaibigan. Sign 2. Nararamdaman niya ang sakit mo bago mo pa ito ipaliwanag. Ito ang laging tumatama sa akin. May mga taong nagtatanong kung anong problema bago pa ako makapagsalita o bago ko pa man malaman na nagbago na pala ang aking ekspresyon ng mukha. Kapag ang isang tao ay malalim ang emotional investment sa iyo, ang utak nila ay nagkakaroon ng hypervigilance sa iyong nararamdaman. Nagiging sensitibo sila sa mga micro-expressions, yung maliliit at mabilis na pagbabago sa iyong mukha na tumatagal lang ng kakarampot na segundo. Kung laging nahuhuli ng isang tao ang iyong mood bago ka pa magsalita, hindi yun aksidente. Iyan ang pag-ibig na nagbibigay ng matinding atensyon. Sign 3. Binabanggit ka niya sa mga usapan na wala ka. Nalaman ko ito ng aksidente. May isang kaibigan na nagsabing nabanggit daw ang pangalan ko sa isang dinner na hindi naman ako kasama. Hindi sa malaking paraan, kundi parang dumaan lang. May nabanggit akong kwento o may shinare tungkol sa ginagawa ko. Sa psychology, tinatawag itong intrusive thinking. Isang tanda ng maagang yugto ng pag-ibig kung saan ang taong gusto mo ay laging nasa isip mo, kaya kusang itong lumalabas sa usapan kahit wala sila roon. Ang ganyang klaseng mental real estate, yung iniisip ka kahit walang dahilan, ay hindi ibinibigay sa taong wala silang nararamdaman. Sign 4. Napapansin niya kapag na-exclude ka at tahimik niyang inaayos. Ito ang isa sa mga pinaka-tender na senyales at madalas hindi mapansin. Kapag nasa isang grupo kayo at tila naiwan ka sa usapan o hindi ka nakasama sa isang biro o plano, ang taong lihim na nagmamahal sa iyo ay makakapansin agad. Aayusin niya ito ng tahimik. Hindi niya ipagsasigawan. Kusa lang siyang babaling sa iyo para isama ka sa usapan o uulitin ang biro na hindi mo narinig. Tinatawag itong protective inclusion. Hindi nila matiis na makita kang nasa labas ng kahit anong sandali. Sign 5. Iba ang energy ng mga text niya sa iyo. Mukhang modernong senyalis ito, pero ang psychology nito ay matagal na. Kapag mahal ka ng isang tao, nagbabago ang paraan ng communication nila. Ang mga messages nila sa iyo ay mas mahaba at mas pinag-isipan. Mas mabilis silang mag-reply kaysa sa ibang tao. Nagpapadala din sila ng mga bagay na nagpapaalala sa kanila tungkol sa iyo kahit walang espesyal na dahilan. Ang pagkakaibang iyan ay hindi lang dahil sa style ng pagsusulat. Ito ay dahil sa nararamdaman. Mag-subscribe dahil marami pa tayong pag-uusapan.